makikipagpaistaran dyan ang Christmas tree na ito sa Marikina. Makulay, engrande at namumutakti ng mga regalo. Ito ang Christmas tree cake o ang Tree of Hope cake. Ginawa muna ang dark chocolate moist batter base ng cake. So, 325 degrees for 45 minutes. Ito na yung ating chocolate cake. Sunod na ginawa ang crumb coating sa cake para maging smooth ang texture nito. Inilagay ang fondant icing hanggang natakpan ang buong cake at saka ito dinisenyuhan. Yun nga lang medyo matagal itong gawin. Umabot ng humigit kumulang 5 oras. Pero kung ang Pasko nga, buong taon nating hinintay, ito pa kayang ganito ka-engrandeng cake. Generic na siya na symbol ng Christmas. Very colorful, very lively, it brings joy. Ang matyagang gumagawa nito, si Yet, na apo ng tinaguriang Queen of Cakes, Avelina Florendo. Inspirasyon ng cake ang personal daw na karanasan ni Yet. 2 beses na siyang nalaglagan ng anak pero hindi pa rin nawala ng pag-asa silang mag-asawa. Hanggang nitong 2012, natanggap nila ang pinakaaasam nilang aginaldo, ang kanilang anak na lalaki. Since I had a child, every Christmas, parang we find hope Happiness and hope na uy, gaganda next year. There's always hope for something good. Para naman sa mga namamahalan na maglechon sa Noche Buena, ang inihahaing alternatibo ni Yet. Cake na hugis at itsurang lechon. Ang icing, gawa sa pastillas. Very Pinoy na ang magiging dating niya. Kung pastillas covered chocolate cake pa, tas lechon pa siya. Para sa pastillas icing, pinaghalo-halo ang skimmed milk, asukal, condensed milk at glucose. Ang cake, mabusising inaayos at inukit para maging hugis lechon. Ang lechon, ready na sa Noche Buena. Masarap po yung pagka-moist ng cake, tapos tamang-tama lang po yung tamis niya. Kasama naman sa inspirasyon ng marami para bumangon tuwing simbang gabi, ang bibingka at puto bumbong pagkatapos ng misa. Kasama syempre ang kani-kanilang minamahal. Uy! Cheesy! Pero dito sa Imus sa Cavite, ang kanilang bibingka sobrang cheesy talaga. Saganang-sagana sa keso, kaya ang tawag nila rito, cheesingka. Para sa crust, pinaghalo-halo ang dinurog na graham, butter, at confectioner's sugar. Yung next po, yung pinaka-cake naman po ng cheesingka. Pinakahuli po, ihahalo na natin po yung salted egg. Pagkaluto, inilagay ang keso at asukal sa ibabaw. Tinakpan ng dahon ng saging at saka ginamitan ng torch. Pati mga bitter dyan, ewan na lang kung hindi pa mahawa sa pagka-cheesy dahil nilagyan ulit ito ng keso. Kaya karapat-dapat talagang tawaging cheesingka. Saktong-sakto po sa darating na Christmas. Nakakamiss tuloy yung magsimbang gabi. Bumabalanse yung flavor nung alat tapos yung sweetness nung pagka-cheesecake. Medyo tricky kasi kailangan talagang mag-complement yung dalawang dish para maging isa. Kung may bibingka, meron din siyempreng puto bumbong. Pero ang itatampok natin puto bumbong dito sa Tagaytay, imbes na pahaba, tinutusok at bilog-bilog. Perfect daw para sa mga on the go sa Misa de Gallo. Ito ang puto bumballs. Kaya siya naging bilog, parang yung idea na kahit yung bata, pwede niyang bitbitin. Pinaghalo ang galapong at tubig. Binilog. Pero imbes na lutuin sa bumbong o kawayan, pinakuluan ito sa tubig. Ilang sandali lang. Binalot sa nyog at saka itinusok sa stick.
Para siyang yung street foods. Pwede siyang on the go. Pwede mong pagkakuha mo, bitbitin mo habang naglalakad, tsaka mo siya kakain. Yun, masarap siya. Iba naman ang paboritong kakanin na inilalakong merienda sa Capiz City. Sa sarap daw, pakiramdam mo, araw-araw, Pasko. Gawa ito sa malagkit na bigas na may nyog at muscovado sugar sa ibabaw. Ito ang Inday-Inday. Pinakuluan ang bigas na bukbok o giniling na bigas. Nung lumutang ang bigas, pinalamig. Ilonoy pa ng niyog sa ginakulo nga tubig. At saka inilagay ang bukayo. Ari, halo ko ng malagkit sa niyog. Ilang sandali lang, mga totoy at nene. Heto na ang Inday-Inday. Ang Pasko ay hindi kumpleto pag walang ganito. Daw nagahugpong sila bilang kung oras sa okasyon, amo nang ginapangita sa amon, sa amon mga naga-ulubra-bla ng kalanunon. Inday-inday, naga-talapik, dahil kasulog po na sila nag-hulugpong bala sila nga pamilya. Si Nanay Bernarda, halos 2 dekada nang nagluluto ng Inday-Inday. Ang isang bilao nito na inilalako niya sa palengke, malimit ubos. Parang box office hit. Maraming damog order sa ako ng inday-inday kay malagkit. Maganda pang kaunon. Sa mga nagjejeta dyan, alam nyo namang ceasefire muna yan tuwing Pasko. Lalo pat nariyan at tinutukso-tukso tayo ng makasalanang leche flan. Pero ang leche flan na ito sa Quezon City, mas makasalanan pa. Dinagdagan kasi ng sangkap para maging mas creamy at mas matamis pa. Ito ang leche flan cheesecake with caramelized makapuno. Una munang ginawa ang leche flan mixture. Pinagsama-sama ang pula ng itlog at evaporated milk. Kailangan hindi siya mabilis yung pag-whisk para hindi magkikreate ng bubbles yung eggs. Dinagdagan ng condensed milk. Hinalo ulit hanggang nawala ang mga bula. Sa hiwalay na bowl, idinagdag ang cream cheese, asukal at puti ng itlog. So, nandito na yung custard natin na egg yolk mixture. Nandito na yung cream cheese mixture natin. Hahaluin natin ngayon. Then, lipat natin dun sa mold natin. At saka ibinake sa loob ng halos 2 oras. Ang magaling combination ng cream cheese at saka yung leche flan. Magaling nung makapuno. It binds. Since maliliit pa kami, talagang pag may leche flan, pinag-aagawan, pinag-aawayan. Feeling namin sobrang mahal ng ingredients ng leche flan. Mga bes, panay pa rin ba ang gym at exercise nyo? I-push na yan para may bangko. Dahil ngayong papalapit ang Pasko, heto na ang mga sisira sa ating diet.